Ibabalik ko ang Good Morning, kapatid! Manifesting na malinis at healthy na mga kuko ngayong 2025. Goodbye na sana sa makirot at makating ingrown. Para ma-achieve yan, kasama po natin live na live ang ating paboritong resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc! Happy New Year! Good morning, Mami Dims. Happy New Year and Happy New Year din sa ating mga kapatid. Naku, Mami Dims, sure akong maraming makaka-relate dito sa topic natin ngayon kasi maraming magpapalinis ng kuko mamaya, sigurado ako. Pero bago natin pag-usapan yan, Mami Dims, mga kapatid, panoorin muna natin to. Madalas daw tubuan ng ingrown si Jovelyn, isang labandera. Every 2 weeks po, may makikita po akong ingrown, tapos tatanggalin ko po siya. Lagi pong mababasa. Tapos yung sa amin po, doon sa amin, bahaan po yung bahay namin. Dahil makati at masakit, iba raw ang ginhawa kapag natatanggal ang kanyang ingrown. Minsan po, kung tatanggalin ko yung ingrown, dumudugo po siya ng konti. Tapos, puro masarap po yung pakiramdam pag matanggal yung ingrown. Paano nga ba tumutubo ang ingrown nails at paano ito maiiwasan? Alamin ang sagot sa Balik Alindog. Okay, Doc. Ang ganda nitong usapin natin kasi totoong pinagdadaanan to ng ating mga kapatid. Kahit na ako, ang kati-kati pa man din yan. Tapos parang pag pinisil mo, di ba, ang kati na masakit. Masakit, oo, tama. At hindi basta-basta kasi yan natatanggal. Yes. Pero ito, alamin muna natin, ano nga po ba yung ibig sabihin ng ingrown nails? Yes, so Mami Dims, ang ingrown nails, ito ay isang kondisyon kung saan yung gilid o sulok ng kuko ay tumutubo papasok doon sa balat. Pailalim, Pailalim, kumbaga. yes, tama. So kadalasan itong nangyayari sa kuko sa daliri ng ating paa, partikular na doon sa hinlalaki. Sa toes natin. Yes, big toes. Ano nga ba ang karaniwang sanhi ng ingrown? Yes, ang karaniwang sanhi, unang-una na dyan, yung maling paggupit ng kuko. Ay, naku. Ayan, yung masyadong sinasagad. Tapos guilty. hindi pantay. Guilty Oo. ako dyan. Yes, pangalawa, yung masyadong makitid na sapatos kasi yung pressure napupush niya yung sa kuko. Pwede din ang pagka-trauma doon sa kuko at pang-apat yung genetics. Meron kasi mga tao na iba-iba yung kurba ng kuko nila. Yes. Oo, kaya ganun. Okay. Paano mo naman daw malalaman kung may tumutubong ingrown sa kuko mo? Is it just through the feeling or alam mo rin kapag yung itsura ng ganong kuko ingrown yun? Ayan, so may mga sintomas yan, Mami Dim. So eto yon. Unang-una, magkakaroon ng pananakit at saka pamamaga. Pwede din yan magkaroon ng pamumula. Tapos kapag may, meron din yan nana minsan. Kapag may nana, Mami Dims, iyan ay indikasyon ng infection. Okay. Oo, tapos meron din yung mga sensitibong sensation. Oo, yung parang medyo makirot na talaga, hindi mo na kaya, no? Lalong-lalo na pag nag-heels tayo. Tapos ako kasi pag nag-heels ako, tapos hindi nakabuka yung toes ko, parang sabi ko, ay, ang sakit na nun. Doon ko malaman na, may ingrown na Ingrown ako. ka Okay. na. Ano pa ang mga dapat gawin talaga when you have ingrown nails? Ayan, kapag may ingrown nail, unang-una, ibabad muna natin ang ating paa sa maligamgam na tubig. Okay. Huwag mainit, huwag malamig, Lukewarm. maligamgam. Yes, lukewarm. So, 5 to 20 minutes lang yan, Mommy Dims. Tapos gawin ito 3 beses sa isang araw para mawala o mabawasan yung pamamaga at saka pananakit. Tapos pangalawa, kapag medyo nakaramdam na ng pananakit, pwede tayong gumamit ng mga over-the-counter na mga gamot para mabawasan yung sakit, kagaya ng paracetamol o di kaya ibuprofen. Okay. Tapos pangatlo, kapag may nana, lalong-lalo na, kumonsulta na sa doktor. Oo, kasi magbibigay na kami ng antibiotics. Tapos kapag malala na ito, pwede namin siyang tanggalin surgically. Oo, and saka napaka-important ata to really take it out, Doc, no? Kasi yung infection parang lumalalim Yes, yan. at saka pwede siyang kumalat. Okay, Mag-spread alright. siya. Ito naman, masama ba daw itong kutkutin? Kasi marami sa mga kapatid natin, ako, kaway-kaway po, ang medyo guilty sa ganyan kasi ang kati-kati niyan. Tapos, pag either wala kang oras talagang pumunta ng manikurista or tinatamad ka. Ayan, kahit gaano ito kasakit, o kaya, wag nyo na lamang siyang gagalawin. Kasi kapag ginalaw natin, baka magkaroon pa ng infection. Oo, at mas wag nyo na lang. mapapalala Mas pa yun. mapapalala, huwag na lang gagalawin. Kunwari, Doc, wala naman ako ingrown nails. Paano naman tayo makakaiwas na magkaroon ng ingrown Ayan, meron nails? tayong tips sa ating mga kapatid para maiwasan ng ingrown nails. Unang-una, gupitin natin ng tama ang ating kuko. Magsuot din tayo ng wasto at komportableng sapatos.
Tapos eto, Mommy Dims, napaka-importante. Kung meron kayong diabetes, suriin ng madalas ang inyong kuko. Alagaan natin ang ating kuko. Bakit ganun, Doc? Bakit Oo. kailangan very specific, lalo na sa mga diabetic? Kasi kapag may diabetes ka, tapos nagkaroon ka ng sugat, hindi agad gagaling ang sugat mo. Oo, And to be very napaka-importante. blunt, pwedeng to lead ito sa amputation in Yes. case hindi gumaling. Di ba? Oo. Meron yung parang mga nagigreen na. Necrotic tissue yung mga tinatawag. Okay. Patay na siya. Yes, Ganon. okay. Ayan. So, iwasan din natin ang trauma sa kuko. Napaka-importante niyan. Naku, Doc, maraming salamat. Ang dami na naman namin natutunan. Talagang isa sa mga pinaka-paborito kong segments, yung Balik Alindog natin. Kasi bukod sa Balik Alindog tips, meron din tayong mga practical tips sa Tama, mga tama. iba't iba pang pinagdadaanan ng mga kapatid natin when it comes to their health. Kaya thank you so much, Doc Richard. At You're sana welcome, natuwa ka Mami namang maagang-maaga ang 2025 namin sa atin lahat. Kaya abangan pa po ang ilan pang mga Balik Alindog tips ni Doc Richard. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.